So malamang sa atin dito sa Pilipinas, iniisip natin pag may tayo, relative tayo na nasa ibang bansa, mayaman na sila. Pero karamihan doon, nakikipagsapalaran pala. Kung dito sa Pilipinas, buhay prinsesa ka, hindi mo alam kung ano ka doon. Sa Pilipino, 1 kwarto, 5 sila. Yun yung courtition daw tawag doon. Ako namanasan ko yun, natulog sa park. Diyan yung mga maliit. Yung mga alam kong hindi mangyayari sa akin sa Pilipinas, nangyari sa akin sa Dubai. Yes, walang tax yun, number 1. Wala silang income tax. Pero kita mo yung hindi nagbabayad ng tax, pero yung facilities. Sobra. Doon may isip mo, wala naman silang income tax. Pero buhay na buhay, unlad na unlad, diba? So baka Pilipinas, baka naman. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. Ako nga pala si Tio Bray, ang host nyo dito. Siyempre, kasama ko na naman si Candy Veloso ngayon. At ito yung mga one of our regular podcast co-host ko, si Candy Veloso. Siyempre, kung natutuwa naman kayo dito sa podcast, mag-follow din kayo sa Spotify. I-rate nyo yung podcast para naman umangat-angat tayo sa charts din, di ba? Sa top podcast sa Pinas. At napaka-importante po ng like, comment at share ninyo. Na-appreciate ko po yun. Binabasa po namin lahat ng comments ngayon. At syempre ngayon, fresh from Dubai si Candy. Yan. Ayun nga. Oo. So sobrang na-miss ko kayong lahat. Pati na ikaw, Tio Bray. Yan, oo, grabe. Sobrang na-miss kita. Nagustuhan mo ba yung pasalubong ko sa'yo kanina? Ay, grabe. Grabe si Candy. Ikalain mo yun, Candy Veloso, 2 relo. Magbibigay. Grabe, galing Dubai. Paano ba kaya pag-jowa kita, no? Oo. Sabihin na naman yan, naku, congressman na nagpondo niyan. Kaya yan, may mga ganyan. May nag-aalagang congressman dyan. Sabihin na naman. How I wish. Sabihin. How I wish. Hindi pa daw congressman. Gob daw, gob. Ang ngayon ang buhay ito. Gob daw. Yun na naman mga comment. Babae para sa lahat. Galit na naman sila. Kamusta ang trip mo sa Dubai? Anong mo doon? Sobrang sarap. Parang ayaw ko nang umuwi dito. Anong masarap sa Dubai? Ano yung mga nakita mo? Lahat. Lugar. Aside sa Arabo. Ka lang. Lugar, tsaka pag-uugali nila, rules nila, pagiging disiplinado nila. Lahat nga, sobra. Alam mo yung tipong pag-uwi ko dito sa Pilipinas, umiiyak ako straight 3 araw yun. Kasi nga, sobrang gustong-gusto ko sa Dubai. Well, sabi nga nila, di ba sabi mo nga, masarap sa Dubai pag nagbabakasyon ka. Pero hindi mo alam, hindi ka sure kung okay ka ba dun pag dun ka tumira. Di ba nag-Dubai ka dati? Oh, 2 years, 6 months ako doon nagtrabaho. Honestly ako, kung Dubai, nangamote ako doon. Yun talaga yung nangyari. Nangamote dahil kasi 8 months akong walang trabaho. Pag sinuma total mo yung tira ko doon ng 8 months doon walang trabaho. Paano ka nabuhay sa 8 months na walang trabaho? Meron akong savings. Meron akong yun ang galing dito sa Pinas, nadala ko. Okay. Pero ang hirap. Ang mga Pilipino doon sa 1 kwarto. Ito yung para lang sa mga nanonood OFW. Ang mga Pilipina doon, Pilipino, 1 kwarto, 5 sila. Yun yung courtition daw tawag doon, di ba? Courtition, no? Courtition. Yan, no? Yung mga nakwentuhan na si Candy. No? Nakita na niya doon. Tapos, ito yung isa kong, isa sa mga lessons na natutunan ko sa Dubai is, sa sala ng mga bawat flat na pinag-stayan, puro balikbayan back. Sabi ko, ano kayang ginagawa nila dito? Ganyan. Tapos, ang nangyayari pala, ito yung balikbayan box. Kaya biglang na-appreciate ko yung mga tita kong nag-OFW dati. Yung balikbayan box pala, bibili sila nun start of the year. And then as the years goes on, 1 year nilang pupunuin yun. Kada sale, bili. Pagdating ng December, sarado, padala sa Pilipinas. Sarap, no? Ganun. Actually, nung nag-Dubai ako, nakarelate ako sa balikbayan box. Okay. Kasi nung umuwi ako dito sa Pilipinas, hindi maleta dala ko. Kundi box talaga, box ng LBC. Nagpatulong ako dun sa kaibigan na, Kuya Ben, shoutout sa'yo, Kuya Ben, na-miss kita. Patulong ako sa kanya. Ganun pala kasarap yung feeling, satisfying na nagbabalot ka. Tas yung nandun sa box na yun pasalubong. Ang sarap pala. Ang sarap pala ng ganun. Yun. Isipin mo yung mga Pilipino doon. Luha, dugo, pawis yung laman ng balikbayan box. Totoo. Ganun siya. Kahit na ako na nagbakasyon lang ako doon, ramdam ko yung pagod ng bawat Pilipino na andun. Hindi madali yung buhay sa abroad.
Hindi Ano yung talaga. nakita mo? Ano yung napansin mo sa mga Pilipino doon? Ang dami, no? Dami. Para kang nasa Pinas Oo, din eh. parang nasa Pilipinas ka. Pagpunta mo dun sa cashier, Pilipino. Ganon. Yun yung napansin ko dun. But well, sila lang nakakaalam kung ano yung tiniis nila sa Dubai. Sa ibang bansa. Mm. So malamang sa atin dito sa Pilipinas, iniisip natin pag may relative tayo na nasa ibang bansa, mayaman na sila. Hindi totoo yun. Hindi ko alam Hindi ko alam. Pero May mga nagtatagumpay. Oo, may Totoo mga naman. nagtatagumpay. Pero karamihan doon, nakikipagsapalaran talaga. Si Ben, 30 years na ata yan sa Dubai. Oo, si Kuya Parang Ben. gano'n na, matagal na. Ano yan? Lahat ng trabaho, dinaanan nun. Yes. Yun yung pinag-usapan namin nakaraan. Oh. Sabi ko sa kanya, for sure naman, bago mo narating yung narating mo ngayon, ang dami mong pinagdaanan. Mm. Kwento niya nga sa akin, Bray, sabi niya nga sa akin, natutulog daw siya sa kalsada. Ganun. Diba? Ako naman, nasan ko yun, natulog sa park. Diba? Kasi dyan yung mga maliit. Yung mga alam kong hindi mangyayari sa akin sa Pilipinas, putang ina nangyari sa akin sa Dubai. Doon din ako takot Doon ako takot. Putang ina. Kasi Yan talaga. andun na ako sa parang ayoko na dito sa Pilipinas. Na-try ko na mag-Dubai, gusto ko nang tumira doon. Ganon. So naghahanap na ako ng mga hiring doon. Tapos nagising lang ako nung may nagsabi sa akin, sabi niya, kung dito sa Pilipinas buhay prinsesa ka, hindi mo alam kung ano ka doon. Doon ako natakot. Oo. Hindi, tsaka alright. Honestly, ito, kung kumikita ka ng 50 dito, Barya lang doon, no? I mean, huwag ka nang umalis. Kasi most probably less doon ang pag pumunta ka doon, starting ka ulit eh. Oo. Ay nahanap nila dyan, number 1, may Dubai experience ka ba? Not unless may kakilala ka na doon or meron kang na pinasok ka ng kumpanya, yung kinuha ka na from dito, baka yun pwede. Pero yung maghahanap ka doon, Ang ang hirap. starting salary mo, 2,000 dirhams. Hirap na. Magkano yun? Di ba? So pag kumikita ka na ng 50 dito, halimbawa may bahay ka na dito, kumikita kang 50, huwag ka nang umalis. Yun ang advice ko lang. Hindi worth it. Kasi kaya mong kayurin dito yun. Saka ako, kahit na itong bansa natin kahit pa paano, medyo magulo ngayon. Doon Pero ito ang puso ko nandito Dito ko, true enough, yung swerte ko nandito rin. Oo naman. Oo Kahit naman. ikaw din, Yes, yun ang kahit naman swerte sa mo akin. nandito Pero iba yung sa akin iba yung mayaman ka dito. Oo. Tapos pag pumunta ka doon, shopping ka Totoo, lang, yun yung masarap mag-enjoy ka. Pero siguro kung may wini-wish ako na hindi ako aalis dito sa Pilipinas, ganon. Oo. Alam mo yung pagiging disiplinado ng meron sa Dubai. Madala natin dito sa Pilipinas. Saka yung safety. Yes. Tangina, asenso pa tayo sa lahat ng asensong bansa. Yun yung na-realize ko. Doon wala kang makikitang taong tumatawid na naka red yung yung traffic light nila doon. Wala kang makikita kasi sasagasaan ka daw talaga doon. Oo. Ganon sila doon. Bakit sa tingin mong ang Dubai sa nakikita mo, bakit ang unlad na bansa? Ano yung observation mo? Observation ko, number 1 talaga yung disiplina nila. Rules kung rules. Okay. Walang lumalabag sa rules. Andun din yung safety, yung security. Andun din yung ekonomiya nila. Open sila sa lahat ng tourist, ganon. Tapos walang tax. Yes, walang tax yun, number 1. Wala silang income tax. Pero kita mo yung hindi Diba? nagbabayad ng tax pero tangina yung facilities. Sobra. Kasi diba dito sa Pilipinas, sinasabi nila na yung tax natin, yun yung blood ng country natin. Doon may isip, wala naman silang income tax. Pero putang ina, buhay na buhay, unlad na unlad, diba? Oo. So baka Pilipinas, baka naman. Yun lang, pag tumira ka ng ibang bansa, mabe-realize mo na ang laki ng hahabulin ng Pilipinas. Ang laki ng kulang natin Pero hindi naman tayo mahirap. Yung bansa natin hindi mahirap. Hindi talaga. Yung bansa natin hindi mahirap. Hindi. Meron lang mga taong nagpapahirap sa atin. Oo. Di Di ba tayo yung nakita mo nga yung kay Saldico? Oo. Di ba yung lumabas na trillion ba? Parang billion? Ilang billion yun? Ang dami nun. Garapal ka, ina mo.
Bilyon, di ba? Di mo man lang naisip, di ba? Sana man lang konti doon inano mo. Hindi ka pa nag-abono sa akin. Pero tingin ko yung Dubai naman, isa lang kasi namumuno yung hari. Isang pamilya lang. Pag hindi ka nun apelyido mo, hindi ka pwede. Yes. Pero ang totoo gusto yan. ko naman dun, ang tingin ko ang tao, pag yung tao nakikita maunlad, tapos hindi nagugutom ang tao, wala naman silang pakialam kung sino namumuno eh. Kahit Totoo. mangurakot ka pa dyan eh. Totoo. Ito yung napansin ko din. Kasi yung sabi nila sa amin doon, dynasty daw yun eh. Dynasty. Al Maktoum. Yes. Yung dynasty naman kasi nila, hindi naman kasi sila sobrang garapal ng tulad sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, kahit sino pa man maupo dyan, putang ina, masisilaw at masisilaw ka talaga. Yun yung pinagkaiba natin doon sa Dubai. So kahit na maging dynasty man dito sa Pilipinas, putang ina yung dynasty yan, mang-aabuso din yan. Diba? Yun yung mahirap. So napaisip ako, wala siya sa lugar eh. Wala yun sa bansang nabebelong ka. Wala yan dun. Nasa tao talaga yung problema. So kung tayo itself, hindi natin kayang maging disiplinado tulad nila, hindi natin ma-achieve yung gusto nating bansa eh. Yung level. Hanggat may nangungurakot, hindi talaga. Alam mo ba doon, ito yung mga privileges nila na pagka lokal ka, sarap. Libre kuryente, libre tubig. Ang nagbabayad ng doon, yung mga expat, yun ang nagbabayad. Ikakasal ka, lokal ka, meron kang 1 million pesos galing sa gobyerno, panimula mo. Oo. Ganun doon. Tapos, trabaho, when it comes to trabaho, bawat kumpanya kailangan may lokal. So kahit bobo ka mag-English, yung hindi nag-i-English doon, nagse-xerox lang, uupo lang ng reception, ang sahod nun 70k pesos. Laki, no? Ganun sila pag lokal. Dito pag 70k yung sahod mo, kailangan mo munang mang-scam. Hindi, dito 70k na sahod, sobrang skilled yun, sobrang sobrang may master's degree pa. 70k mo dito, kailangan mo munang mang-apak ng tao. Kailangan mo munang may stepping stone ka. Oo. Pero yun nga, ang diferensya, unang-una, agree ako sa yun, disiplina. Disiplina, tsaka kamusta naman yung mga bilihin doon? Ay puta na. Walang mura sa Dubai, mapapamura ka, oo. Oo. Pero kasi, pag sale naman nila. Sale, literal na sale talaga. Grabe. Curious lang ako, kasi di ba nag-Dubai ka, Bray? Siyempre, di mawawala sa'yo babae. Ikaw pa ba? Oo. Kwento mo ko sa mga usapang pagmamahal mo dun sa Dubai? Kaila mo ha? Excited ako dyan. Excited ako. Anong pagmamahal na Ano ba? Boring ka ba sa Dubai? Ano ka ba doon? Ano yung mga Ito kasi relasyon? nung nagpunta akong Dubai kasi may sinundan akong pag-ibig. Alam mo naman yun eh. Alam naman si Dale. Hi Dale, shout out. Diba? Magkaibigan kami na nun ngayon. Pero alam naman namin nun, before, nung sinundan ko siya doon, away kami ng away nun eh. Talaga? Oo, parehas kami ngayon kasi spiritual na kami parehas eh. Nung nag-gets namin na okay, parehas tayo may problema doon. Ako din, siya, may rin. Okay. May madami kaming bit-bit parehas. So, nagsalpukan kami doon. Actually, yung Dubai, yun yung ko na basta nahihirapan ako sa buhay doon eh. Talaga? Pagdating naman sa pag-ibig, sa kanya, loyal naman ako sa kanya doon. Loyal. Nung naghiwalay kami, yun na, doon nagsimula yung parang tangina. Kalbaryo. Oo. Wala na rin naman kami, wala na kaming di po kinangina, di enjoy na muna, di ba? Mag-enjoy ako. Di ba sabi mo, loyal ka naman sa kanya? Oo. So parang nag-a-agree ka sa sinasabi nila na kahit loyal kayo sa isa't isa, maghihiwalay at maghihiwalay kayo. At mas masakit yun kung ganun, kung walang nagloko. Totoo. Actually, hindi ko alam kung maniniwala siya, pero kasi yun talaga yung totoo nun. Loyal ka. Oo, sa kanya. Baka sa'yo lang yun. Loyal ka para sa Hindi. mo. Loyal ka talaga. Kasi ito yung concept eh. Hindi ko magets eh. Anbawa ako, ikaw girlfriend ko, sinundan kita dun. Putang ina, ba't pa ako magloloko? Iniwan ko na nga lahat dito. Sa bagay. Tama nga naman. Ang notion ko dun kami na eh. Doon ako titira.
Eventually, for good. magsisettle na kami for good doon. Ganun na. Ah. Ando na nga sa point na hindi na ako banda ngayon. Tatanggapin ko na lang. Okay na lang ako magtrabaho, mag-corporate, mag-ano. Until I realize, putang ina, hindi talaga ako pang-trabaho. Hindi talaga ako pang-corporate eh. Parang ganun. Pero masaya naman siya sa akin ngayon. Actually, ngayon, nakikita na niya yung Brian na hindi niya nakita noon. Kasi yung Brian doon, sobrang daming trauma, sobrang mahina. Nanghina naman kasi talaga ako doon. Mahina ka talaga doon. In a sense na wala akong pagdating mo doon, simula ka eh. Wala kang connection. Wala naman nakakakilala sa'yo. Totoo yan. Hindi ka tulad dito. So, parang ako, feeling ko nawalan ako ng power doon. Tapos parang normal ka na lang na tao. Hindi talaga ako meant maging normal na tao eh. Parang, yun ang parang kulang ako. Parang, ang definition ko sa sarili ko doon, para akong zombie, walang purpose. Papasok ng Lunes, o ng Friday, magde-day off, matutulog, maglalaba, and then, balik ulit, repeat, di ba? Yun ang naging buhay ko doon. Kaya, nabibili mo, gusto mo. Pero, tangina, ito lang ba buhay? Yun yung tinanong ko doon eh. Ito lang ba buhay? May kulang pa rin, no? Deep inside, may kulang. Oo. Tsaka, hindi talaga pera, hindi talaga yung nabibili mo eh. Hindi siya yung, hindi siya yung magpapasaya sa'yo. Kasi, ang ganda ng bansa, pero, ba't malungkot ako doon? May nabasa nga ako eh. Sa Dubai, andun yung future na gusto mo. Ang kalaban mo lang daw doon, toxic. Diba? Toxic na katrabaho. Toxic na buhay. Diba? Andun pa yung toxic mong karelasyon, diba? Doon yung kalaban mo eh. Yung huli kong tinabawan doon, halos wala akong kaibigan eh. Lahat galit sa akin eh. Lahat naninira eh. Mga ganun eh. Yun yung... Pero hindi ko makakalimutan doon yung mga last days ko. Kasi, nung naghiwalay kami ng girlfriend ko, yung nag-bed space na ako, nag-ano na ako. Tangina, lungkot ko noon. Tapos, naghahanap ako ng bagong work kasi ayoko na rin dun sa pinagtatabahuan kong fitness company kasi sobrang pressure ako lagi sa quota, tapos ang haba ng working hours, naghihintay kang benta eh. Parang, tapos naghahanap akong work, nag-i-interview ako, nag-ano ko. Hindi ako makahanap ng bagong work. Until one time, may nag-walk-in na Indian na babae, di ba? Walk-in, nalabas ka na, explainan mo. Toka ko, ako yung lumabas. In-explainan ko yung babae. Presyo, ganyan. All of a sudden, bigla nakatingin lang siya sa akin. Tapos sabi niya, Brian, sabi niya, if you don't mind, I'm sorry, I don't want to intrude, ganyan. But, are you okay? Parang ganon. Yeah, why? You don't look okay. Come on, tell me. Paano? Tell me. Tangina, sabi ko. Because I could feel that you're not okay. Ganyan. Ang bait nitong, hindi ko makakalimutan. Limutan ko nga yung name eh, pero hindi ko siya makakalimutan. Yung kasi napakalaking catalyst niya sa akin. Sabi niya sa akin parang, sinabi ko na ito nga, naghanap ako, punta ako dito, sinundan ko yung girlfriend ko, ganyan, pero hindi kami nag-workout. Nag-iwalay kami ngayon, naghahanap akong bagong work. I hate my job. Hindi ko gusto yung trabaho ko dito. Hanap akong bagong work. Tapos biglang, hindi naman ako makahanap. Tapos parang ngayon, para akong robot. Para akong, hindi ko alam kung ano na ba. Hindi naman ako makauwi. Sabi ko kasi, ano sasabihin ko sa mga tao sa paligid ko? Pag uwi ko, na pala ako sa Dubai? Hindi umayos yung buhay ko. Ganyan. Alam mo, isa lang sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, Brian, lagi kong hanggang ngayon ina-apply ko eh. What's the worst thing that can happen? Sabi niya sa akin. Sabi niya, okay, the worst thing that can happen, you will go home. Sabi niya, you will see your family. Sabi niya ganon. You can always find a new job. You will make money again. Sabi niya ganon. Tapos sabi ko, that's not even the worst. Sabi niya ganon. Why are you so worried? Doon ako naisip. You're not happy anymore. What's the point of staying here? Sabi niya. Sabi niya, 30 years na kami dito. Ganun din pala siya. Yung asawa niya ngayon nawala ng trabaho. Kasi yung time na yun, ang daming nawawala ng trabaho. Nawala ng trabaho, 30 years na sila doon. Sabi niya, wala na akong uuwian sa India. Pero sabi ko sa kanya, what's the worst thing that can happen? Sama-sama kaming pamilya, uuwi kami.
Kami, magkakasama kami. We can always make money. Yun yung importante. Fuck what other people say. Sabi, pati iniisip mo pa yun. Totoo yan. Or out of tangina, tumulo yung luha ko. Pagkatulo ng luha ko. The next day, nag-book na ako ng flight 30 days in advance. Sumulat na ako ng resignation letter. Binigay ko na sa boss ko. Totoo yan. Yun, sabi ko, uwi na ako. It's time. So, true enough. Pag uwi ko, putang ina, ang saya. Naibalik ko yung ako na ang tagal ko na palang hindi yung ako. Kasi sobrang nag-iba ako dun. Totoo. Dun siya. Tsaka karamihan sa atin, kaya lang naman nila nilulunok yung mga ganyang bagay, yung mga pagtitiis. Kasi ayaw nila maging failure sila sa mata ng iba. 'Di ba? Tangina, nagpunta Dubai, wala namang nangyari sa'yo eh, ganun. Pero hindi nila alam, hindi ka lang naman talaga para dun eh. You didn't fail. Hindi ka lang talaga para dun. So kung hindi ka naman umuwi, wala ka naman dito, di ba? Walang Tio Bray ngayon, di ba? Walang number 1 podcast ngayon sa YouTube. Yes. Diba? Walang number 1 podcaster na bastos, di ba? Totoo. Tsaka sabi nila, hindi ka daw pwedeng maging masaya while working. Pero actually, hindi yun totoo. Pwede mong gawin yung gusto mo, pwede kang kumita ng pera, pwede kang yumaman. At the same time, masaya ka. You're living the life. Saka isa pang ko doon, na-realize ko. Dito kasi, kahit weekday, may work ka. Sabihin na natin, nagna 9 to 5 ka. Pero may time ka pa rin na, tama, kita tayo after work. Ganyan, kape tayo, friends. Pero doon, mahirap yun. Weekends mo lang talaga makikita yung mga kaibigan mo. Sobrang, di ko alam, iba yung pagod ko sa trabaho doon. Tapos, sa bahay, yung bahay, may pila pa yung ligo doon. Alam mo ba yun? Oo. Pila yung ligo. Bawa, lumipat ka ng bahay. Itong bahay na to, may toka na sila doon ng ligo. So, 4 a.m. until 9 a.m. Ganun. Okay. Ganun. So, alimbawa, tigta 30 minutes kayo interval pagpasok. Siyempre, ang dami nyo nakatira. 20 kayo sa 2-bedroom na or 3-bedroom na apartment. 20 tao kayo. So, may pila doon. Alam yan, nakaka-relate yan yung mga nanonood dyan sa UAE, mga kabayan dyan. So, halimbawa, ang pasok mo 9 a.m. Pero 4 a.m. yung bakante, yung banyo. Yun ang schedule mo, ikaw makikisama. 4 a.m. maliligo ka na. Tapos tulog ka na lang ulit kung gusto mo. Pero 4 a.m. ligo ka na. Luto, same. Washing machine, same. Share kayo eh. Ganun dun, no? Yun ang buhay dun. So, di talaga ako pwede dun. Kasi ligo ko pa lang 1 hour and 30 minutes na. Wala. Mag-scrub pa ako. Pwede ka naman magsarili mong apartment kung meron kang kaya mo magbayad ng 5,000 dirhams, 3,000, 4,000 kada buwan. Doon ang Dito na lang ako, guys. Kita-kits na lang. 'Di ba? May yun ang reality ng buhay doon eh. Kaya yung iba natatawa ko sa harap ng buhay niya sa Dubai. Gustong-gusto nila mag-Dubai, tangina. Kung kumikita ka na dito at least 30 to 50, magpa-promote ka na lang. Yun ang advice ko. Tapos ipon ka na lang, ipon ka na lang. Oo. Pwede ka namang mag-Dubai once a year, 'di ba? At least andun Saka pa rin daming yung work from home fulfillment. ngayon. Oo. Na abroad yung client mo. Tapos naalala ko doon, isang moment din hindi ko makakalimutan. Doon, putang ina, nilalagnat ako. Ang taas ng lagnat ko. Nagpiprito akong hotdog, umiiyak ako. Kasi putang ina, walang nag-aalaga sa'yo. Oo. Inaapoy na ako ng lagnat para makakain ako. Ako yung nagluluto sa sarili ko. Tapos sa kusina, makikita mo, yung mga kabayan dyan, sa kusina, di ba? Putang ina, mga 7-10 rice cooker yun. Kanya-kanya kayong rice cooker dun eh. Ganun yung niya, yung naging buhay ko. Tapos putang ina, nagnanakaw. May mga mga Pilipino doon, nag-aaway sa flat nila, nag-aaway. Putang ina, nagnanakawan ng bawang, sibuyas, Talaga? hotdog. Oo, tangina eh. Hindi ko nga alam ba't hindi kinuwento ni Ben sa'yo eh. Hindi ako pwede sa ganyan. Kasi mahilig ako mag-self-isolate. Ganon. Hindi ako pwede sa mga marami mga crowded. Walang self-isolate doon. Grabe. Tapos sa mga Pilipino doon, mahilig pa mag-inom. So halimbawa, nandun kayo sa kwarto, sa sala, nagiinom yan. Talaga? Sasakit ulo Tapos ko ang na. uso doon, weekend, puntahan sa flat, kanya-kanyang flat yan, doon magiinom. Ganun yung doon, tago. Yun yung buhay doon. Oo. Pero yung nakikita ng mga Pilipino sa picture, yung bakasyon, yung saya, yung Yung picture mo sa Burj Khalifa. Shit, yaman na nito. Hindi nyo lang alam pinagdadaanan ng tao. Tsaka lahat ng tao doon, hindi naman sa Kaya nga ang daming malibog doon eh.
Alam mo bakit? Bakit? Kasi the greatest aphrodisiac is loneliness. Lahat ng tao doon may pinagdadaanan, lahat doon malungkot. Pero pinipilit maging masaya. Maging Iba doon. Kaya kung tumagal ka, tumagal ka 30 years doon, 20 years doon, nandun na yung buhay mo, good for you, maganda na yung buhay mo. Pero yung mga magsisimula pa lang, tangina. Si Ato na lang panoorin niyo yung podcast namin ni Ato nung una. Yung si Ato, di ba? Nakwento niya si Ato. Naglilinis ng banyo yun. Yun, office boy. Si Ato, yun ang trabaho niya doon. Pero ngayon dito, kita mo naman si Ato, ang buhay niya, iba. Di ba? Pero sa akin, agree ka ba? Mas maganda pa rin dito sa Pilipinas. Oo, maganda. Pag mayaman ka dito. Maganda yung Pilipinas pag meron ka na lahat, ganon. Kasi hindi mo na minamind yung baha. Di ba? Hindi mo na minamind yan Oo. Mga ganyan, hindi mo na minamind yung mga maliliit na problema, ganon. Pero in terms of economy, yung disiplina, yung security, lamang talaga ibang bansa. Behind tayo. Sobra. Ang meron lang tayo dito, kasayahan na hindi mananakaw sa iba. Yung mananakaw ng iba. Pero minsan toxic din yung ugaling resiliency. May pagka-toxic din Nakangiti pa din, na hindi mo na tinatakasan mo yung problema Hindi tuloy nasosolve yung mga problema. Kasi tinatakasan mo, tinatawanan mo lang. Putang ina. Bagyo ka lang. Pilipino kami. Oo, ganun ugali natin Putang ina, pero hindi nyo man lang napansin, ninanakawan na nga kayo Diba? Sabi nga ni Cara David, may sa sarili niyang podcast. Sabi niya, kung may 10 million para sa 10 katao, walang mahirap, di ba? Pero kung yung isang tao kumuha ng 9 million, yung 9 na tao, mahirap yun. So walang magiging mahirap kung walang greedy sa atin. So sa mga pwede bang manawagan dito, no? Ako wala akong sponsor na politiko. Proud akong sabihin yan sa inyo. Walang bumubuhay sa akin politiko. Comment section na naman. Mamatay man pamilya ko. Wala. Oh. Kaya sa inyo, yung mga politiko kayo, saan na konsyensya nyo? Inan nyo? Garapal nyo? Kaya nyong tignan yung buong Pilipinas na ganito para lang sa sariling kasayahan nyo? Nagsusuntukan eroplano nyo? Wala man lang nagtino sa inyo. Hayop kayo. Tapos nagbabayad yung mga tao, hikaos na hikaos. Walang makuha benefits. Yung Pilipino, yung bumubuhay sa inyo, technically Pero yung healthcare system natin dito, check up lang 1,000. Di nyo man lang mabago-bago yan. Oo. Wala man lang tayong insurance na ganito. Wala Tapos man lang yung check up pa ganito. Dok, ano po sakit ko? Sige, ubo ka nga. May ubo ka. 1,000 na. Wala man lang tayo halimbawa sa kada company, wala man lang free travel once a year. Wala man lang ganun. Oo. Pero kayo, may pang business class kayo. Diyos ko. Actually, pati negosyante sa pool yung mga pagnanakaw ng politiko. Hindi lang yung normal na pati negosyante. Lahat nga tayo affected sa ginagawa nila. Pero bakit yung Dubai walang tax? Pero, di ba? Diba? Sabihin nila, mayaman yung bansa nila. Gago, mayaman din tayo kung wala magnanakaw. Mayaman tayo. Hindi lang natin alam kasi pinafeel nila sa atin na mahirap tayo. Oo. Kasi syempre tuwang-tuwa naman tayo pag mahirap tayo kasi andun yung ayuda, andun yung pang-baby sa atin, ganon, di ba? Ang mga Pilipino ang hilig sa wawawi. Pero di natin alam, mas marami pa tayong pwedeng makuha. Higit pa dun. Kung alam lang natin yun. Yung healthcare, no? Alam mo ba sa Dubai? Eto dala ka ospital, sinugod ka. Okay, buhayin ka muna. Bago sila maniningil. Meaning, buhayin ka muna nila. Okay, pagkatapos nabuhay ka na, sige, meron kaming loan, mag-loan ka kung wala kang pambayad, ito, ganyan, tiers mo babayaran, may trabaho, okay. Okay. Dito, running bill, wala na ho akong sige po, tanggalin lang po muna natin yung oxygen, tsaka yung... Ganon dito. Tsaka ito pa, sa ibang bansa, libre major surgeries dun. Libre dun. Sino nga itong isang kurap na politiko na tumatakas ng ibang bansa, pumupunta ng ibang bansa para magpagamot sakit sa puso? Gawin mo dito sa Pilipinas yun. Ba't ka pumupunta sa ibang bansa? Dito mo gawin yun. Ayaw mong gawin, di ba? Kasi alam mo sa sarili mong bulok yung healthcare system natin dito.
Mismo. Diba? Ba't di mo gawin yun dito? Gawin mo dito. Dito ka nagnakaw eh. Diba? Yung kahapon, may ka-podcast ako dun sa kabilang channel. Si Doc Willie Ong nga daw hindi nagpapagamot dito. Oo. Sa labas ng bansa. Doon palang putang ina doktor na yun, mag-isip ka na. Ako, di ko rin naman masisisi yung mga ibang nasa healthcare natin dito. Di ko sila masisisi. Kasi ang baba na sahod. Oo, mga nurse pa lang, di ba? Kawawa na yung mga nurse natin dito. So, di ko rin sila masisisi. So, ang pinaka number one nating masisisi dito, yung government natin. Politiko talaga. Politiko. Kayo yung andyan eh. Kanta nga ni Glock 9, di ba? Oo. Kayo yung andyan. Kaya, yung mga politiko kasi napupunta lang, naaambunan lang yung mga Viva Max. buti sana kung kasama ako doon. Buti sana kasi kung kasama ako doon, wala ako dito ngayon. Di ba? Walang natatrabaho ganito. Podcast, no? Tangina. Naku po. Di ba? Ako di ako guilty sa mga ganyan-ganyan. Di ako guilty. Kaya may gana akong magganto ngayon. May gana akong manglait ng mga ganyan. Kasi ako di ako guilty, guys. Sobra. Kahit ako, galit ako. Galit ako. Kasi kasama ako sa, alam mo yung kasama ako sa naghihirap eh. Nakaraan, galit na galit ako. Nagpa-check up ako. Putang ina, pumila ka na nga mahaba. Bill mo pa 1,000. Check up lang. Umubo ka nga. May ubo ka. Tapos alam mo yung feeling na pag naresetahan ka ng gamot, para makatipid ka, hindi mo bibilhin lahat ng nasa reseta. Ito pa yung matindi dyan eh. Okay, bago ka magpa-check up, pa-x-ray ka muna, done. Papa-x-ray ka muna, well, hindi naman kailangan minsan magpa-x-ray, hindi naman kailangan magpaano. Pagdating doon, may ubo ka. Ito, bili mo yung gamot. Diba? Kailangan mo talagang, alam mo yun, kailangan mo munang makipagbuno para makuha yung buhay na gusto mo. Kailangan mo munang magpuyat, magtrabaho. Tapos malalaman mo, ina yung anak ng iba, wala lang. Living the life lang. Hayop na yan, pero sariling mga anak nyo, kailangan mag-public school, kailangan... Pinalaki sa kawalang hiyaan. Oo. Ganon yung feeling. Tapos yung magagaling natin ditong mga wala na, umalis na lang ng bansa. Sa iba na papakinabangan ng ibang bansa. Pero ito yon, may nakalimutan pa pala akong sabihin. Yung iba naman dyan, may gana kayong magalit. Alam nyo yon, galit na galit kayo. Pero kayo naman yung bumoto. Diba? Mismo. Galit na galit kayo. Kayo naman din yung bumoto. Kayo lang din naman naglagay sa kanila dyan, sa pwestong yan. Nagkakaso na nga, binoboto nyo pa rin. Putang ina nyo. Eto, may magkanong bigay sa atin ni 7.5, okay na yung 7.5, okay na yan, malaki na yan sa atin, di ba? Tangina, di nyo ba naisip yun, na yung 7.5 na yan, wala lang yan sa pwede nilang makuha pag nakaupo na sila? Hindi, tsaka the fact na binayaman ka, kung titingnan mo, babawiin nila yan. Yes, of course. Sabi nila, di ba, mayaman yan, hindi na yan magnanakaw, mayaman yan. Hindi mo ba alam na ang mayaman, yan yung isa sa mga pinaka-greedy? Kasi ang mayaman, takot yan maghirap. Ang mayaman Di naman lahat. Well, may mga yung siguro sa mga politiko, mga sa mga politikos. Yung mga minimension ko sa mga politiko. Pero yung negosyanteng may kilala ko, hindi naman nagnanakaw. Pero pag politikong sabi mo mayaman yan, hindi magnanakaw yan. Malay mo, di ba? Kaya naman tumakbo yan kasi gusto pang magpayaman. Para sa akin, isa lang ang hindi magnanakaw na politiko na mayaman na talaga. Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao. Totoo yun. Yun, papasahin. Yung paligid niya, hindi ko alam. Pero si Manny Pacquiao mismo, hindi. Nakikita ko. Yun ang siya. Pero yung mga yun nga yun again, survival mode. Pag kailangan maalis talaga sa tao yung takot maubusan. Kasi kahit anong dami ng pera mo, it's never going to be enough pag ikaw takot kang maubusan. Diba? Sa dami nang nagkakagulo ngayon. Eto si Brian, kumakantot lang. Saan? Wala nga. Wala. So anong last message mo sa mga nanonood, Candy? So ayun lang guys. Lesson learned sana sa ating lahat to. Na alam nyo yun, kung sino yung nilalagay natin sa posisyon, sila yung magdidikta kung anong mararanasan ng bansa natin ngayon. So sa 2028, sana maging lesson yan sa atin lahat. Huwag tayong magpapadala sa mga haka-haka, mga ganto, ganyan, mga Yamashita treasure. Diba? Tama yun. Bumoto ka ng tama.
Saka pag may kaso na, may issue na, may huwag nyo na iboto. Gusto ko nga lahat lahat ng politiko, kongreso, gusto ko nga lahat bata Tapos hindi na galing dun sa mga same na mga apelido. Mas gusto ko pa yung ganun Nako. So kung nagustuhan mo naman tong content na to, syempre mag-follow kayo sa page. Anong page mo? Oy, Instagram tsaka page, sabihin mo? Eto, nasaktan ako ng sobra kasi yung Instagram account ko na may 105,000 followers na disabled. Kasi pinagre-report ng mga insecure dyan. Eto wag nyo kong sisisihin kasi karir ko to. Sisihin nyo yung jowa nyo, wag nyo kong idadamay kasi hindi ko naman nilalandi jowa nyo Sino ba kayo? Di ko kayo kilala para sisihin nyo ko, di ba? Huwag nyo akong sinisisi. Kung gusto nyo i-report nyo account ng jowa nyo nang hindi na makapag-Facebook, makapag-Instagram ulit. Tama. Ganon. Oo. Yung jowa nyo yung malandi, dinadamay nyo ko, di ko nga kayo kilala. Ayan. So ayun lang. Follow nyo ako sa Facebook ko guys, Candy Veloso. Ayun, Candy Veloso. Yun Instagram, lang. wala pa? Gagawa pa ako na wala na ako ng gana. Ang dami yung insecure. Insecure kayo Na Instagram pa talaga. Oo, Instagram pa yung winala. Ayan. Pero ayun lang guys, gagawa ko ulit. Alam ko naman na andyan kayo para suportahan ako always. The right people will stay with you. Yes. Okay lang yun. Iyaan mo na sila dyan. Ako naman, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siyempre, maraming Picotin Perfume ni Tio Bry. Bilhin nyo na rin. Available na sa Facebook. Search nyo lang, Picotin Perfume. Message nyo, process namin yung order niyan. At siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa Spotify. Tulungan niyo ako mag 1 million subscribers. Ito nga pala si Tio Bry, kasama ko si Candy Veloso. See you on the next episode. Maraming salamat. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw